Ang alamat ng alitaptap. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, sa gitna ng kagubatan, nakatira ang isang matandang babae na kilala bilang si Apong Sinang. Si Apong Sinang ay kilalang-kilala sa kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay, kahit na siya'y mahirap lamang. Isang araw, dumating sa kanilang baryo ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Luwalhati. Siya'y may mahabang itim na buhok at malaanghel na ngiti. At ang kanyang kabaitan ay kaagad na napansin ni Apong Sinang. Mabilis na naging magkaibigan sina Apong Sinang at Luwalhati. Madalas silang magtulungan sa mga gawaing bahay at magkwentuhan sa ilalim ng mga puno sa kagubatan. Napakagaan ng loob ni Apong Sinang kay Luwalhati. Ngunit isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang buong baryo ay natabunan ng ulan at hangin, at ang mga tao'y nagsilong sa kanilang mga tahanan. Si Luwalhati ay nawala sa gitna ng unos. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo na si Luwalhati ay nawala. Matindi ang pag-aalala ni Apong Sinang. Hindi niya alam kung nasaan ang kaibigan at hinanap niya ito sa buong kagubatan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, isang malaking paru-paro ang lumitaw sa harap ni Apong Sinang. Ito'y kuminang ng iba't ibang kulay at sinundan ni Apong Sinang ang paru-paro patungo sa isang lihim na bahagi ng kagubatan. Dinala ng paru-paro si Apong Sinang sa isang tahimik na lugar sa kagubatan kung saan nagpalit anyo si Luwalhati sa isang alitaptap. Ang kanyang liwanag ay nagniningning sa gitna ng dilim. At siya ay naging simbolo ng pag-asa sa mga tao ng baryo. Nakita ng mga taga-baryo ang kakaibang liwanag sa kagubatan at sinundan nila ito. Laking gulat nila nang makita ang mga alitaptap na nagpapakita ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Ang liwanag ng mga alitaptap ay nagbigay sa kanila ng gabay at pag-asa. Si Apong Sinang ay labis na nagpapasalamat sa paru-paro at sa alitaptap. Alam niya na si Luwalhati ay nagpalit anyo upang patuloy na magbigay ng liwanag sa mga tao. Simula noon, ang mga alitaptap ay kinilala bilang mga tagapagbantay ng gabi. Sa wakas, nagpasalamat ang buong baryo kay Apong Sinang at sa alitaptap. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng alamat na ipinamana sa bawat henerasyon. At sa tuwing makakakita sila ng alitaptap sa gabi, naaalala nila ang kabutihan ni Luwalhati. At yan ang kwento ng alamat ng alitaptap. Sana inyong nagustuhan. Hanggang sa susunod na kwento, salamat!